DZRH, si Manny Bad sa programang Tinig ng Mamamayan. Tuwing linggo, alas 5 ng hapon, dito lamang sa DZRH. The world of boxing, the world of basketball, the world of volleyball, the world of golf, the world of sports. Ngayon, iisa na ang pagkukuhanan ng mga balita. Iisa na ang sentro ng pagmumula ng mga pinakabagong impormasyon pagdating sa mundo ng palakasan. MBC Sports Center. MBC Sports Center. Sabay ang mapapakinggan at mapapanood sa DZRH at RHTV. Kasama ang ating mga sports analysts, sina Chris Capulso at Ruel Vidal. MBC Sports Center. MBC Sports Center. Ang mga latest sports balita mula sa inyong mga favorite sports players. MBC Sports Center. Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. MBC Sports Center. MBC Sports Center. Star City tayo! Sama me! Bangay Pinas sa labas sa Star City. Nag-uumapaw sa tuwa, I am so lucky. Ako na yata sa mundo ang pinakamasaya. Nang tanggapin mo ako, umuo ka na. Yahoo! Yeah! 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 Yahoo! Yeah! 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 Yahoo! Yeah! Yeah! Yahoo! Yeah! Radio history starts with Manila Broadcasting Company, the first radio network in the Philippines and the largest radio network in Asia. For many years, MBC is on top when it comes to news, information, entertainment, and public service. Through DZRH, the only AM station in the country that broadcasts nationwide via satellite, listeners are informed and entertained by the country's most respected broadcast journalists. Joe Taruk, Deo Macalma, Ruth Abao, Andy Vital, and Tracy Bayan. With an unbeatable team of reporters and news writers, DZRH delivers fresh and accurate news round the clock with Action Radio. MBC entertains through our top-rating FM stations nationwide. Love Radio, Yes FM, Hot FM, Easy Rock, and Radyo Natin stations. The latest in music, entertainment, and information is what MBC offers to them. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli ito mga kaibigan ng MBC Sports Center. Ako po inyong lingkod, Chris Capulso. Siyempre, kasama pa rin natin ang dekano ng MBC Sports Center na ngayong gabing ito. Merong dalang espesyal na bisita para sa ating mga sports fanatics. Pabatiin muna natin si Paring Ruel Vidal. Paring Ruel. Magandang gabi Chris at magandang gabi sa tagapakinig ng MBC Sports Center. Lalo na siyempre yung mga kabayan kong taga Antipolo Rizal. Yan mukhang sa Antipolo may mga sports events ngayong gabi ito. Anyway, sa mga susunod din na panahon, bibigay mo yung detalye dahil ikaw ang aming main doon na magko-cover ng mga event na yan. Oo nga, hindi lang dun sa sports nga na PBA, sa iba't ibang sports, maraming mga sports activities na malalaki mangyayari sa Antipolo. Kaya, kumbaga, syempre, taga ron ako. Yeah. Medyo marami ako may babalita tungkol doon, Chris. So. Doon sa mga nagtatanong, sino raw nanalo sa unang game? Yung unang game kagabi, hindi ba, Ruel? Ha? Oo, nanalo ang sa Negros. Talk and Text sa isa ng San Miguel. Anyway, yung mga updates niyan, hayaan nyo tiyahatid ng ating dekano ng MBC Sports Center. Pero ngayong gabing ito,
ay iba ang ating pag-uusapan, ha? Ito ay mahaba-habang usapan ito dahil tungkol ba ito sa marathon? Mahaba-habang takbuhan kaya mahaba-habang kwentuhan to, Chris. Okay. Chris, dahil sa ating panahuin, napaka-espesyal ng programa natin ngayong gabi. Ang panahuin natin ngayon, isang veteran athlete, experienced marathon runner, ang running ambassador ng Honduras Skyway Marathon. Kasama natin si Patrick Concepcion. Patrick, magandang gabi. Good afternoon to everyone. Thank you for inviting me here. Welcome, sir. At thank you sa oras. Alam ko medyo busy ngayon. Oo nga. Yung first, run for the Dolphins Honduras Skyway Marathon 2011. Patrick, ano ba ang vision ninyo para sa Honduras Skyway Marathon? Well, our advocacy for itong Honduras Skyway Marathon is pag sumali kayo sa race na ito, 50 pesos is guaranteed na pupunta sa preservations of the Dolphins of Bohol. So, yan ang advocacy namin for this race. So, kumbaga, hindi lang siya simpleng race. Meron ka pang gustong protect mo yung environment, gusto mong i-promote ang tourism sa Bohol ba? Kaya ito ang focus ninyo. Yes, because like I said, ang Pilipinas ay very very maganda, no? Instead of going abroad para magbakasyon, dapat dito na lang sa Pilipinas. Kagayang binanggit ko in Bohol, very very nice. When you go there, you enjoy the beach and so on, and you will also see the dolphins. So we decided, my brother and I, si Ton Concepcion, na the 50 pesos I mentioned of the funds will go for the preservations of the dolphins of Bohol. Patrick, bigyan mo naman yung details ng race ninyo ng Honduras Skyway Marathon. Iba-ibang distances ba to o ano lang, parang straight marathon lang o meron kayong mga iba-ibang distances para sa mga iba-ibang participants? Okay, the race will start on February 6, 2011. Now we'll be having a 42-kilometer race, that's the full marathon, 21 kilometers. We'll be having the 16, 10, 5, and 3K events. So that's 6 events in one day. 6 events. So talagang malakihan talaga pagsasama-samahin ninyo. At ang isa pa ay kumbaga very very unique feature nitong Skyway Marathon is kung saan siya talaga gaganapin. So ikwento mo naman ang kumbaga ang idea nyo behind tatakbo kayo ng marathon sa Skyway mismo. Okay, the 42 and 5 and 3K event will start at Global City. That's sa Bonifacio, Bonifacio Global City. Yes, that's where we will start, and it will also end at Global City. But ang 42 lang ang makakatakbo sa Skyway. Ngayon, for the 21, 16, 10K event, it will start at Ayala Triangle, dadaan sa Skyway rin, pero matatapos sa Global City. Yung sa nakadaan ako sa Skyway, so alam ko kung paano siyang daanan, pero while driving hindi ko nakikita yung view syempre. Ano bang experience to? What makes the experience na pagtakbo sa Skyway unique? Well, because what's unique about this race is syempre ang nakakadaan parati sa Skyway mga kotse lang. Ngayon, because we'll be closing the Skyway, so this will be the first time that mga runners will pass there. We will close the Skyway, walang kotse. We will close it on February 5, 12 midnight. So because the race will, for the 42K, will start at 3:30. So sarat, like I mentioned, 3:30 in the morning. 3:30 in the morning for the 42K. Then for the 21K will be starting, for the 42K will be starting at 3:30, for the 21K at 4:30, for the 16K 5 a.m. For the 10K will be starting at 5 a.m. Then after that it will be 6 and 6:30. So, gaano katagal yan? Hanggang anong oras niya i-close yung Skyway? And at that time, siyempre, may mga motorists pa rin. Saan sila dadaan? Well, we will be advising them at least 2 days ahead na because the Skyway will be closed, dadaan sila sa ilalim na yan. So, if you're coming from the south, dadaan ka sa ilalim. Ngayon, if you're coming from the north going south, dadaan ka sa ilalim. So, we really advise all motorists to schedule their trips, no? This is important na
na masarado namin ng Skyway para walang sagabal because mahirap nang may